Ngayong araw naman mga mare, magpapa-x-ray tayo ng ngipin. Kaya tara, samahan nyo kami. Ito pala si Dr. Vanessa, napakaganda diba? Ito pala mga mare, pupunta tayo sa kabilang branch nila. Plaridel lang din naman yun, magpapa-x-ray tayo. Para malaman kung ano yung pwedeng gawin sa mga ngipin namin. Kaya eto, bumaba na tayo para naman sumakay tayo sa sasakyan. Kami lang palang tatlo mga mare kasi wala lang may x-ray kay mama kasi nga wala na rin naman siyang ngipin. At eto nga, may pagbukas pa si Pangit ng pinto. Katapos nga nun siya naman at maraming salamat kay Ate Lynn na siyang nagbibideo at ayaw niya lang magpakita. At etong kapatid ko habang papunta kami dun, tanong ng tanong kung ngipin daw ba niya hihiwain. Shoutout din po kay kuya. At eto nga nakarating na tayo mga mare. Totoo lang din mga mare, medyo kinakabahan ako kasi ngayon ko lang dito mararanasan. Natawa pa nga ako mga mare, akala ko naman dito yung pala dito. Kaya yan, eto papasok na tayo para ma-x-ray na rin tayo. Nasa labas ka mga mare, makikita mo meron dyang brace, pasta, at eto nga, pumasok na tayo. Na naman, makapagsimula na rin ma-x-ray yung mga ngipin natin. At pagpasok mo nga mga mare, ito ang makikita mo, ang ganda. Maliit lang siya mga mare, pero makikita mo malinis at maaliwalas. At eto nga, naupo na tayo habang nag-aantay kung ano yung gagawin at pinapaliwanag nga ni ma'am kung ano yung gagawin sa atin for today's video. Salamat din po sa inyo ma'am. At eto, ako yung mauuna mga mare at kinakabahan nga ako. Sa totoo lang mga mare, syempre kapag unang beses man nakakaba, hanggat kaya naman ikagat yung ngipin, okay lang, hindi namin to naiisip dati. Alaman eto, pumasok na ako dun sa room. Pagpasok nga natin mga mare, eto, pinagsuot na ako ng ganito para daw protection. Mabigat siya mga mare at nakakangawit sa balikat. Ngalay ako mga mare kasi syempre ang payat natin tas medyo mabigat sa balikat yung damit na to. Eto na nga, pinahawak na ako ni ate dito. Syempre sa lahat ng mga naka-experience na may x-ray, alam nyo na to. At syempre sa mga hindi, eto ganito mga mare. At ayan, pinapadiretso na yung mukha ko at pinakagat ako sa ewan ko mga mare, hindi ko alam ang tawag doon. At ayan na nga, kumagat na nga ako. At eto, magsisimula na mga mare at kinakabahan nga ako. Diyan natagalan din sa akin mga mare kasi ang tagal ko ba naman umistedi. Yun pa lang, kapag makikita mo siya pag nakaharap at eto, nakakagat na nga ako sa ganito at umiikot na yung ganito. At dito naman sa labas mga mare, makikita mo naman ang tinitingnan yung ngipin ko at eto pala yung ngipin natin mga mare. Kakagalit na yung mga mare ngipin ko, ayaw na magtabi. At eto, si Pangit naman ang susunod. Kaya naman, sinuotan na rin siya ng ganire. At hindi ko pala mga mare nasabi, lahat pala kami mga mare, first time namin ito mararanasan. Nakapagpabunot naman ako mga mare, pero sa mga libre lang yung mga sa barangay. Pero yung ganire, hindi pa namin naranasan to, kaya naman medyo kaba, excited. Si mama din mga mare, magpapapustiso, hindi na rin naman niya kailangan to kasi wala na rin siyang ngipin. Baka magtaka rin kayo, parang iisa lang yung damit namin. Ito rin yung araw ng mga mare, hinati lang natin. At eto nga, pagkatapos, ayan, binigay na rin sa atin yung record natin na x-ray. Isa lang mga mare yung may-ari ng Beauty Pro, saka eto, ibang branch lang nila to. Eto nga, tapos na tayo, kaya naman, babalik tayo dun sa pinanggalingan natin kanina. Malapit lang naman dito yung mga mare, siguro mga 5 minutes lang. Kaya naman, naglakad na nga tayo. At eto pala siya sa mga mare sa labas. Lahat ng taga Plaridel Bulacan dyan, alam nyo na. Gusto mo dito pumunta, eto lang pala tandaan mo, merong hardware sa harap. At sa wakas nga, nakarating na tayo dito para makita na yung ngipin natin ni Doc. At eto nga, nagmamadali ako kasi bawal daw mainitan yung mukha ko, baka naman masunog. At eto, chinecheck na yung kapatid ko. Pala mga mare, namamaga yung pisngi ng kapatid ko. Kailangan niya man ng uminom ng gamot para magalaw na yung ngipin niya. At eto, pinapaliwanag na rin sa akin at huwag niyo na po isipin yung kilay ko. Ayan nga, tinawag na ako ni doktora para makita ni Doc yung ngipin ko. At ayan, pinagsuot muna ako ng ganere. Alam nyo ba mga mare, unang bunod ko ay yung libre pa sa eskwelahan. Sabi ng dentista, bakit daw ako umiiyak, hindi naman daw masakit. Pero di niya alam, sobrang sakit kasi parang di naman gumana yung anesthesia. Ramdam na ramdam ko yung pagbunot. Ewan ko ba, siguro kasi bata pa ako noon. Pero nung pangalawang bunot ko, hindi naman pala siya masakit talaga basta gumana yung anesthesia. Sino ang takot sa karayom dito? Taas ang kamay. Eto nga mga mare, andito na tayo sa loob ng clinic. Kaya na nga, inaayos na ni Dr. yung hairnet ko kasi lumalabas ba naman yung buhok ko. Kaya ayan, naupo na rin ako. Sa totoo lang, pag nagpapabunot ako, kinakabahan talaga ako. Pero dito, hindi. At ayan na nga, nakahiga na tayo mga mare. Sino kinakabahan kapag nagpapabunot? Aminin nyo, kahit matanda na kayo. Kasi si tatay, ganun mga mare. Kahit matanda na siya, matakot pa rin siya sa karayong. At ayan na nga, sinisimula na ng doktora tingnan yung ngipin natin. Sa ngayon lang mga mare,
lilinisin lang ni doktora yung ngipin ko kasi hindi ako magpapabunot ngayon kasi nga masakit na yung kilay ko, masakit pa yung ngipin ko, masaklap na yun. Is ganda tayo mga mare for today's video. Caring natin yan. Pero mga mare, kapag nagka-budget tayo, pangarap ko din magpa-brace. So syempre mga mare, nakausli yung ngipin ko. Mama pala mga mare, pupustisuhan daw ni Doc. Kaya naman tuwang-tuwa si mama kasi yung ngipin niyang pinagawa ay ang lalaki. Sa yun mga mare, estudyante lang yung gumawa at aksidente ko lang nakasaka yun. Gustuhan ko din mga mare mapamangipin si mama kasi pangarap niya talaga yun. Kaya naman ayun, sinubukan niya kaya hindi rin sa kanya bagay kasi ang lalaki. Nga bata pa lang ako, palagi ko naririnig na balang araw mag-iipon siya para daw magkangipin siya. Kasi nahihiya daw siya kasi wala siyang ngipin. Lalo na kapag ngingiti. Kumbaga, hindi niya makapakita yung killer smile ni mama kasi nga wala siyang ngipin. Excited na rin talaga ako para kay mama. Siyempre para kay tatay kasi nabungal na rin siya. Ginagawa kasi pambukas yung ngipin niya kaya ayan, bungal tuloy siya. At eto nga, tinututbrush na ako ni Doc. Nisan pala tayo mga mari ng ngipin pero hindi naman pala siya masakit kaya huwag kayong matakot kung gusto niyo magpalinis ng ngipin. Ayan, tamang mumug lang tayo mga mare. Tatatawa pa nga ako mga mare. Tinan niyo naman yung kilay ko, may anesthesia pala yun mga mare. At eto nga si Pangit naman pala. Ang araw lang din pala ay magpapalinis din si Pangit ng ngipin niya. Ano naman, sinimula na ni Doc. Nakakatuwa mga mare, no? Parang kailan lang, hindi naman natin ito nararanasan. Syempre, sa mahal ba naman ng dentista ngayon, maiisip pa ba natin yun? Lalo na dati, kailangan natin mas intindihin yung mas importante. Ang pangit nun mga mare, tingnan nyo, naka-brace ka tapos wala tayong kakainin ng bigas. Kaya sobra kami nagpapasalamat sa Diyos na nararanasan namin to ngayon. Marami nagsabi na paulit-ulit lang daw yung sinasabi ko. Syempre mga mare, hindi naman talaga natin pwedeng kalimutan kung saan tayo nanggaling. Hindi rin naman masama na balikan natin yung mga panahong walang-wala tayo. Syempre, kahit papano natutupad na natin yung pangarap natin, talaga makakaranas pa tayo ng maraming pagsubok. Hindi pa rin tayo exempted doon. Kapag nakaranas tayo ng pagsubok ngayon, masasabi natin okay lang yan. Ang dami na natin pinagdaanan na hindi natin sinukuan. Syempre, kung ano yung naranasan nating hirap nun, ayun yung magiging sandata natin ngayon at mas lalo tayong tatatag sa anumang pagsubok na darating sa atin. Nakakatuwa nga mga mare kasi yung mga video natin ay nakakatulong para magkaroon ng inspirasyon ng ibang tao o kaya naman maging grateful sila kung ano yung nararanasan nila ngayon. Minsan kasi talaga mga mare, nakakaramdam tayo ng pagod pero isipin natin merong pang mas napapagod sa atin. Kaya kung dumadaan tayo sa pagsubok ngayon, palagi nating isipin merong pang mas malala yung pagsubok na nararanasan nila pero hindi nila yun sinusukuan. Sa totoo lang mga mare, kahit maraming pagsubok yan, ang sarap mabuhay. Kung kahit nga wala kayong makain, basta sama-sama kayo, mapapaisip ka kahit ganito yung sitwasyon natin, ang sarap palang mabuhay. Kasi ang mahalaga naman, sama-sama tayong buong pamilya. Walang hindi kayang lampasan. Kaya laban lang mga mare. Kapatid ko na pala mga mare chinecheck na mamaga yung ngipin niya at kailangan niya daw ng surgery. Sa totoo lang, takot na takot din talaga yung kapatid ko kasi first time niya lang ito mararanasan. Kaya naman, takot na takot talaga siya kung anong gagawin sa ngipin niya, kung anong gagamitin, kung masakit. Maraming salamat po kay Doc Vanessa na na-experience po namin yung ganito. Kaya nun mga mare, sundan nyo ang susunod nating kabanata. Hanggang sa muli!